nagtipon-tipon muli para sa ating Panginoon. Mag-awitan, magsayaw at makinig sa kanyang salita. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli ng Panginoon sa umaga ito. Sa paumpisa ng gawain natin, kaya natin tayo lahat ay awitan ng ating Panginoon. How great thou art. Kanyang mga natin mga Panginoon. Hallelujah. Nakakamangha ang Panginoon. Nabigyan natin yung kamay. Verse 24, ang sabi po dito, the Lord has done in this very day. Let us rejoice today and be glad. Hallelujah! And this is the day that the Lord has made. Let's
is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed. And your love only mine. Your grace goes on and on. And now I see of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Be exalted, Lord. Be exalted now in heaven as the Lord fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens
is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah, Lord. Purihin ka sa habang panahon, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayong maupo habang tayo po ay dadako sa pananalangin sa umaga po ito. Aming Ama at Diyos na mabuti sa lahat ng panahon, salamat sa iyo pong biyaya sa umaga po ito, sa pagkakaloob mo po muli ng kalakasan sa bawat isa po sa amin, upang patuloy ka namin purihin, sambahin. Lord, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang walhatiin, dahil ikaw ang Diyos na totoo, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, na deserve na tumanggap ang aming papuling pagsamba. At ang dahilan ng pagkakalikha mo po sa amin ay upang ikaw ay aming sambahin, purihin, bigyan ng karangalan sa aming po mga buhay. Sa umaga po ito, patuloy po namin pararangalan ng iyong pangalan, patuloy po namin itataas sa pamamagitan ng aming po mga pasasalamat. Sa umaga po ito, kami po, O Diyos, ay nakikigala at nagpapasalamat sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanila pong kaarawan. Salamat sa panibagong taon na ipinagkaloob mo po sa kanila. Dalangin ko po, O Diyos, patuloy mo po silang kalingain. Dalangin ko po, patuloy mo po silang pagpalain. Muli, Panginoon, kung paano mo sila sinamahan ng mga nakaraang mga taon ng kanilang buhay. Ang iyong pagsama, ang iyong pamumuna, ang iyong Lord paggabay, muli nilang maranasan. At dalangin ko po kanilang pananampalataya ay mas lalo mo pa pong palaguin, pasiglahin, upang ang kanilang buhay ay magamit mo po ayon sa layunin na inihanda mo po sa kanila. Sa umaga po ito, nagpapasalamat din po kami sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanila pong anibersaryo ng kasal. Kung meron man po, Panginoon, dumadalangin po ako na pagpalain mo po ang kanilang pagsasama. Lord, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga obstacle, mga trying times, Panginoon, ng kanilang buhay, ay manatili, Panginoon, ang bigis ng iyong pag-ibig sa kanila na mas lalo pang lumalim at maging matatag ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Pagpalain mo po ang kanilang pagsasama, pagpalain mo po ang kanilang buhay, at ikaw po maging sentro ng kanilang relasyon. Sa umaga po ito, maraming salamat sa iyo po sa mga panalangin na binigyan mo po ng katugunan. Mga kahilingan, O Diyos, na nakasumpong ng biyaya sa iyong harapan. Salamat sa iyong katapatan, dahil ikaw ang Diyos na nangako na ang sabi mo po sa sino mang tatawag sa iyong pangalan ay hindi mapapahiya. Tunay nga, O Diyos, na sa bawat pagdulog po namin, nakikinig ka sa bawat panalangin po namin. At mula doon sa aming mga kahilingan, mga panalangin, ikaw ay kumikilos upang ito ay tuparin, bigyan ng sagot, katugunan sa aming po mga buhay. Maraming po salamat sa iyo pong katapatan. Sa umaga po ito, Lord, kalakip na mga pasasalamat ay ang mga kahilingan ating din pong itataas. Lord, sa umaga po ito, sa aming buhay, kung ang aming pananampalataya ay nananamlay, dumadalangin po ako sa umaga po ito. Ang kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu ay maranasan po ng bawat isa po sa amin. Dalangin ko po, muli mo pong pasiglahin ang pananampalataya ng bawat isa na kung saan, Panginoon, ay nakakaranas ng panghihina dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga karanasan na nangyayari, Lord, sa kanilang buhay. Aking dalangin, palakasin mo pong muli ang iyong mga anak. Bigyang kalakasang espiritual na nagmumula po sa iyo.
upang makapagpatuloy ang bawat isa sa paglilingkod po sa iyo. Turuan mo kami, O Diyos, na ikaw ang maging pangunahin, sapagkat iyon ang nararapat at iyon ang tamang gawin po namin bilang mga mananampalataya. Hindi po kami naglilingkod sa mundo dahil ang mundong ito ay pinaghaharian ng kadiliman. Naglilingkod po kami sa iyo sapagkat mga anak mo kami, mga tinawag mo kami upang magpatuloy sa pananampalataya, upang maging bahagi ng pagpapalawak ng iyong kaharian dito po sa lupa. Lord, aming hiling ang iyong pagsama. Aming hiling ang kalakasan na nagmumula po sa iyo. Sa bawat araw, ano man yung kinakaharap ng aking mga kapatid, maranasan ang kalakasan na nagmumula po sa iyo. At anuman ang sitwasyon, anumang mga balakid, magpapatuloy po kami sapagkat ikaw ang Diyos na aming kasama, na nangako po sa amin na hindi kami iiwan, di pababayaan man. Sa umaga pong ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa mga suliranin o mga bagay na kinakaharap ng aking mga kapatid, mga problema na kanilang, Lord, nararanasan, Lord, dalangin ko po ang kalakasan na nagmumula po sa iyo. Patatagin mo po sila at turuan mong hawakan sa iyo po mga salita, sapagkat ang salita mo po nagbibigay ng lakas, sapagkat ito ay mga pangako na iyong tinutupad sa aming buhay, na sa pamamagitan ng pananampalataya ay kumikilos ka at gumagawa at nararanasan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sapagkat ikaw ay buhay, ikaw ay tumutulong, ikaw ay gumagabay, ikaw ang nagbibigay ng tagumpay, hindi po sa sarili po namin lakas. Lord, dalangin ko po, patuloy mo pong samahan ang bawat isa at papagtagumpayin sa anumang hamon ng buhay, sa anumang mga problema, sa anumang mga pagsubok. At dalangin ko po, Lord, yung purpose ng aming buhay, yung mga plano mo po, doon po kami humakbang, doon po kami lumakad, sapagkat andoon ang tunay na kagalakan, hindi sa mga bagay na mayroon dito po sa mundong aming ginagalawan. Sa umaga pong ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, ano man po ito, Panginoon, ito man ay mga basic necessities, Panginoon, ng iyong mga anak, mga pang-araw-araw ng pangangailangan. Ikaw po ang Diyos na magpuno. At dalangin ko po, Lord, turuan mo po ang bawat isa na ang mga pamantayan mo po ay sundin ng buong katapatan at ng buong puso. Sapagkat naroon po sa iyong mga pamantayan, sa iyong mga salita, ang pagpapala na binabanggit mo po. Na sinabi mo po, uunahin po namin ang iyong kaharian at ang iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng bagay, daragdag mo na lang po sa amin. Ito po ay isang pangako mo sa amin na dapat po namin tuparin, dapat po namin gawin sa aming pong buhay. Sa umaga pong ito, Lord, kung meron bang kahilingan patungkol sa mga karamdaman, kung meron bang nararanasan mga karamdaman, Panginoon, ang aking mga kapatid, physically, ang kanilang pamilya o sa kanilang sarili, o mga kamag-anak, o mga tao na kanilang nilalapit po sa iyo, itinataas ko po sila sa iyo, at sa pangalan mo po, Panginoong Yesus, aking hinihiling ang kapangyarihan ng iyong pagpapagaling ay iparanas mo po sa kanila sa anumang uri ng karamdaman na mayroon, aking mga kapatid. Dalangin ko po, muli mo pong ibalik ang sigla, ang lakas ng kanilang pangangatawan upang muli ay makapagpatuloy sa paglilingkod po sa iyo. Sa patuloy, Lord, na paggawa para po sa iyong kapurihan at kalulahatian ng iyong pangalan. Sa umaga pong ito, Lord, meron mga kahilingan patungkol sa pag-iingat, Panginoon, at iyong paggabay. Ingatan mo po ang mga tao kanilang ipinapanalangin, mga tao na kanilang inilalapit sa iyo na humihiling ng iyong paggabay. Maranasan kanila, ingatan mo po sila, at patnubayan sa kanilang buhay
Lord, sa umaga pong ito, amin pong hinihiling na ang puso ng bawat isa po sa amin, anuman yung bagabag, anuman yung mga, Lord, nagbibigay ng pagkabalisa po sa amin, alisin mo po ito sa aming mga puso't isipan, at aking dalangin na ihanda mo po ang bawat isa po sa amin, ang aming mga puso, upang sa aming pakikinig, ang iyong salita ay patuloy na tumimo sa aming mga puso. At mula doon sa aming mga puso, ito ay aming sundin, isabuhay, upang ang kapangyarihan ng iyong salita ay makita, gumawa at maranasan po namin sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa araw na ito. Dahil ang araw na ito ay para sa iyo, hindi para sa amin. Ang araw na ito ay dapat pahalagahan, Lord, sapagkat Ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang Diyos na nagkaloob ng buhay sa amin. Ikaw ang Diyos na nagkaloob ng anumang mga bagay na aming tinatangkilik. Ikaw lamang ang karapat-dapat na unahin sa araw na ito. Sapagkat ang araw na ito ay araw ng pagpupuri, pagsamba sa iyo pong dakilang harapan. Malwalhati ka nawa sa aming mga buhay sa umaga po ito. At maraming salamat, O Diyos, dahil, Lord, sa umaga po ito, ang iyong pagpapala ay ganun din naman na iyong pinapadaloy sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming pinag-aaralan, na sa aming pag-aaral, ipagkaloob mo po sa amin ang kahandaan na isagawa, sundin ng buong puso ang iyo pong mga salita. Maraming pong salamat sa umaga pong ito. Ikaw po ang manguna sa lahat ng aming gagawin. Ikaw po ang kumilos at ang iyong banal na Espiritu ang siyang lumagi sa aming kalagitnaan. At pagpalain mo po at pagtagumpayin ang gawain ito. Mula sa umpisa hanggang sa matapos po ang aming gawain ito, ikaw ang aming maranasan. Salamat po, Diyos, sa umaga po ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon at para naman po sa ating mga announcements. RRM San Isidro Worship Service po, every Sunday po ito at 2 p.m. Midweek service and prayer meeting, every Thursday po ito mga kapatid. Iimbitahan po namin ang lahat na umattend sa ating midweek service at pagkatapos po nito ay may sama-sama po tayong pananalangin. Ang ating pong speaker, ang lingkod, ang worship leader po natin, Sister Cristina Barza. Ang ating pong usher, Sister Susan Lozada. Ang testimony naman po, Brother Ray Acosta. Para naman po sa ating Sunday service, October 6 po, ang ating pong speaker, Reverend Pastor Manuel Castro, ang ating pong worship leader, Brother Reynan Lozada. Para naman po sa ating tithes and offering encouragement, Sister Rhoda Mendoza. Ang ating naman pong usher, Sister Laarmi Acosta. Para naman po sa flower sponsor, Sister Leonis Santos and family. Ay, the community mission every Saturday po ito at 8 a.m. Usapang lalaki ito po gawain ng Calcabrang District, NCR 1 to 3 at Bulacan 1 to 4, Iron Ministries Kalalakihan Fellowship. Ito po ay gaganapin sa October 5 sa ating cathedral sa Guyong Santa Maria, Bulacan. Ang registration fee po ay 150 pesos with lunch na po ito. Worship and Discipleship Samba Summit 2024. Ito po ay sa November 30, 2024 sa IRM Cathedral. Cell leaders and CE teachers meeting po mamaya after Sunday service. Maraming salamat po sa flower sponsor sa umagang ito. Maraming salamat po sa buhay ni na Sister Anya at Brother Jaymon. At welcome po sa ating mga kapatiran at sa ating bagong kapatid na galing pa from IRM Bicol. Hello po, kamusta po?
Sige po. May other ano po. Ayan. Welcome po, Sister Glidel Antipolo. Yan, ang layo from Camarines Sur, Bicol. At si Winky Resultan, IRM Gatbuka, at Jenny Shane, at Janela Faila. Salamat po sa Panginoon sa inyong buhay. Welcome po sa tahanan ng ating Panginoon. At naman makasama pa namin kayong palagi sa ating mga gawain. At any other announcement po? Yan, ito po ay nalaman nila sa ating social media account. So, upload din lang po and share ang ating pinupost sa ating Facebook page at saka sa ating mga account pa. Ayan, to share at malaman ng ibang mga kapatid natin na meron tayo ditong IRM sa Montalban. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ihanda na po natin ang ating mga Bible notes, ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon na dadalhin ng ating Reverend Pastor Emmanuel Castro. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Okay, good morning po sa atin. Welcome po sa ating mga kapatid na mga taga-IRM din na galing ng Bicol. Tama ate? Bicol tapos Sagat-Puwa. Okay, so Sagat-Puwa kasi ano yan, kung nalalagi dati ko si ate, kami po ay taga Pampanga sa Talba. Okay, kung kayo po ay mga dati ng taga-Gatbuka, kapag po bumabaha doon sa amin, sa Talba po kasi sa sakop ng Bacolor, doon po kami dinadala sa Gatbuka, sa church doon. Kasi sa ilalim na may mga parang kwarto po yun eh. Buhay pa po noon, kung kilala niyo po si Pastor Panyong. No, kung kilala niyo po yun, yung matandang pastor. Okay, so yun po, kaya yung Gatbuka, memorable po sa amin yan kasi doon po nagpupunta yung mga taga-Talba na kapag may baha doon po, no? Ano po yun? Panahon pa lang ano yun? Yemelit time. Yan, yun po yung nagiging kanlungan ng Yemelit, Talba Yemelit yung Gatbuka. Okay. So, salamat po. Kayo po ay naparito, nakasama po namin. Sabi nga ni Pastora, parang taga rito na po yata kayo. Tama po ba? Okay. So, mga taga dito na, mga kapatid. Actually, marami po binabanggit po sa akin dito po sa Rodriguez. O mas kilala kasi ito sa Montalban eh. No? Pag sinabi kasi Rodriguez, yung iba hindi alam eh. Mas nakilala kasi ito, at yun naman talaga yung original na pangalan ng lugar na ito ay Montalban. Okay. So, marami dito mga taga-IRM, hindi ko lang alam kung saan. Kasi marami pong relocation din po dito. At marami din mga housing, mga mga subdivision, mga housing, yan. So, hanapin din po natin sila para makasama rin natin po dito. Okay, so, salamat sa Panginoon doon po sa ating malayang pag-aawitan. At kahapon po ay namit ko na po yung mga kababaihan doon sa meeting po natin kasi yung katulad ng pinag-usapan po natin, muli natin palalakasin yung ating pong mga cell group. Amen. Handa po ba kayo? Ang tatamlay Okay, handa po ba tayo? Okay, kasi kailangan po natin na ang bawat isa ay magamit po ng Panginoon. Walang exempted po. Hindi pwedeng ang isang Kristiyano ay a-attend lang pero wala kang ministry. Wala pong tinatawag ang Diyos o inililigtas ang Diyos na hindi niya binibigyan ng ministry. Amen po ba? Kapag ang isang tao ay nakakilala sa Panginoon, automatically, binabago ng Diyos yung kanyang buhay at the same time yung kanyang buhay kaya binabago ng Diyos ay inihahanda ng Diyos para sa dakilang gawain. Ang tawag po natin doon, yung Great Commission. Okay, iba po yung commission na alam kasi ng mundo eh.
Di ba? Yung commission na kumikita ng pera. Okay, dito po pinag-uusapan natin commission. Ano po? Ay tungkol ito sa mga tao na kailangan po nating ilapit sa Panginoon para po sila maligtas. At may mga sistema po tayong ginagawa sa church. Particularly, ang church, kailangan po talaga ang iglesia, ang church. Ang buhay po ng church, nasa ano po discipleship. Yan. Nasa evangelism. Yan po yung trabaho po talaga natin. Why we exist as a church. Hindi para ipunin lang ng Diyos, para magtipon-tipon. Common na po yun. Given na po yun. Yun talaga yung buhay natin. Tayo ay sasamba, tayo ay magpupuri sa Panginoon. Pero yung pinakatas po natin as a church, nang tawagin tayo, ipunin tayo ng Panginoon, ay para ang bawat isa ay tumugon sa panawagan ng Panginoon na ituloy yung kanyang inumpisahang ministeryo. Ano ba yung ministry na inumpisahan ng Panginoon? Panginoon Jesus, ano ba yung ministry na inumpisahan niya? Yung iligtas ang mga nawawala, hanapin ang mga nawawala, iligtas ang mga makasalanan, paguhin ang buhay ng tao. Kaya kailangan po, tayo po ay nakakatagon po doon. So kahapon po, ayan, kami ay na-meeting ko na po yung mga girls, yung mga kababaihan, YMO, at yung mga kabataan. So binigay ko na po sa kanila kung ano yung mga task na gagawin o paano palalakasin yung mga cell group. So, i-schedule naman po natin ang susunod. So, sa kalalakihan naman, YMO na boys at kabataan na lalaki. So, kasi kailangan po natin gawin yon. Ano po? Para ho yung task ng church talaga, nakakatugon tayo sa kung ano yung pagkatawag ng Panginoon. Huwag nating hayaan na unti-unti lamunin ng sistema yung ating mga simbahan. Kasi yung ating mga simbahan, pwede yung maging traditional church na lang yan. Pag sinabing traditional church, nasanay na lang tayong magkakasama, nagsisimba, pero hindi tayo nakakatugon dun sa tinatawag na pagkatawag ng Diyos po sa atin. Ano po? So, ibig sabihin, nasanay ka na nakikinig ng mensahe, uupo, makikinig, di ba? Aawit, tapos uuwi. Okay. So, pagsamba po yun. Pero habang ikaw ay sumasamba, sa totoo lang po sa pagsamba, merong ipinibigay na mensahe ng Diyos kasi meron tayong tinatawag na preaching. Tama po ba? Ano ba yung content ng preaching? Mga salita ng Diyos na nag-aatas. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay mga atas, utos. Amen? Na dapat nating isagawa. Ano ho? Parang pumunta tayo rito, binibigyan tayo ng tawag dito, ng direksyon ng Panginoon through His Word. Na yung kanyang salita na yon, kailangan natin i-execute, kailangan natin siyang gawin. Amen po ba? Okay, parang alungkot niyo po. Nag-almusal po ba kayo? Okay. So, parang sinabi ko pala hintas, parang nalungkot ka agad, iba. Okay, dapat excited po tayo dito. Amen. So, huwag niyo muna isipin yung, nako, pag ginawa ko yan, papaano na yung ano. Okay, tandaan niyo po, bahala si Lord. Amen? Hindi kayo yung mag-iisip kung ano yung mangyayari sa buhay niyo. Si Lord po ang bahala doon. Amen? Kasi alam niyo, ito yung nagiging problema po sa atin. Yung problema ng Diyos, pinoproblema natin. Di ba? Ang problemahin natin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Tama po ba? Ako kasi ganun, ang pagkakaalam ko ganun na si Lord yung bahala. Natawagin ka niya. Ngayon, ang problemahin mo kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. At si Lord naman ang bahala sa buhay mo kung ano yung mga bagay na kailangan mo. Amen. Kaya nga po, napakabuti ng Panginoon kasi yung kanyang binigay na task po sa atin, the Great Commission, ang sabi niya dun sa dulo, tandaan ninyo, ano yung last word niya dun sa Matthew? Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Okay. So, ano yung ipinapakita doon ng Panginoon? Hindi niya tayo iiwan. Amen. Sa lahat ng gagawin natin, hindi ka mag-isa. Hindi tayo nag-iisa.
si Lord ang kasama po natin. Amen. At ang tanong, ang pagtatagumpay ba ibibigay ba sa atin ng Panginoon? Kung kayo po tatanungin ko, ano sa palagay nyo? Ang pagtatagumpay ba ibibigay ni Lord? Parang hindi pa kayo sigurado. Okay, tandaan po ninyo, tinawag tayong more than conqueror. Kasi doon pa lang sa krus, nagtagumpay na ang Panginoon. Amen. So yung tagumpay po niya doon sa krus na iligtas o tubusin ang ating mga kasalanan, ang siya rin namang tagumpay na ating ipagpapatuloy. Amen. Hindi po tayo trying hard. Amen. Hindi po tayo pakasakali magtagumpay. Wala pong ganun sa isang Kristiyano. Ang tagumpay po binigay na ng Panginoon. Ang kailangan lang yung tagumpay ipagpatuloy po natin. Manghawakan tayo, manatili tayo sa tagumpay na gusto lang mangyari ng Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba ron? Okay. Pero doon po sa ating pagbiministeryo, ang dami pong challenges. Tama po ba? Daming challenges sa buhay natin. Ang daming mga bagay na umaagaw sa ating atensyon, sa ating pananampalataya, sa ating gagawin. At minsan dumarating na ang isang Kristiyano sa point na wala na siyang oras para gawin yung mga bagay para sa Panginoon kasi naubos na kanyang oras sa mga bagay na nasa mundo. Okay. So dapat maging clear po sa atin. Ang ating calling ay hindi para ubusin yung ating oras dito sa mundo. Amen? Ang ating calling ay tumugon sa kung ano ang ipinagagawa ng Panginoon. Ibig sabihin, maglalaan talaga tayo ng oras doon sa ipinagagawa ng Panginoon. Hindi naman kinuha ni Lord yung lahat ng oras natin. Ang gusto lang ng Panginoon sa buhay natin ay maging first priority natin kung ano yung pagkatawag niya po sa atin. Tandaan niyo po mga kapatid, ang panahon ay pahirap ng pahirap. Dati ang bilihim, kaya mo pa. Di ba? Hindi niyo ba napapansin? Tignan niyo po ngayon. Dati mamalengke ka, 500, may mabibili ka pa. Di ba? 500, may maano ka pa. Pero ngayon, may 1,000 ka. Ilang items ang hawak mo pag galing ka sa palengke? Baka konti lang, di ba? Iisip mo. Paano kaya mabubuhay yung tao ngayon na ganito nakahirap, pataas ng pataas yung bilihin? Which is, reality po yan. Na totoo lang yung sinasabi ng Biblia. Yung panahon, talagang darating yung mga sitwasyon na may hirap. At ang tanong, paano ba tumutugon yung mga mananampalataya doon sa pagkatawag sa atin? Ano ba yung pinanghahawakan natin? Tayo ba ay naniniwala sa pangako ng Panginoon? Tayo ba ay handang tumugon sa kung ano yung pinagagawa ng ating Panginoon? Dapat handa po tayo. Amen. So, sabihin mo nga sa katabi mo, mag-ready ka na. Okay. Sabihin mo sa likod mo, ikaw isa ka pa, humanda ka rin. Okay. So kasi, alam niyo po, ang paggawa sa ministry ng Panginoon, hindi po pwedeng, hindi natin pinaghahandaan. Okay, naalala ko yung training ng yung convention sa CE. Nung umattend kami, actually talagang ang papel ko lang naman po doon talaga, driver lang naman talaga ako. So, sit in lang ako. Okay, so, makita natin doon yung tinuro na napakinggan ko. Ang sabi, kapag ikaw ay isang tagapagturo, kailangan meron kang kahandaan. Okay, sino po yung mga teacher dito? Taas nga po ang kamay. Mga teacher. Okay. So, hindi. Teacher ng sa school, teacher ng Sunday school. O, taas po kamay. Okay. Parang kumunti yung teacher po natin. Okay. Sunday school. Teacher sa, sa education. Ayan. Sa DepEd. Kahit na yung active at inactive, yung senior na, yung wala na sa servisyo, tsaka yung sa kasalukuyan. Taas nga po kamay, ilan po tayo. Okay. Kayo po ba pag nagturo, hindi kayo nagpe-prepare? Tanggal ka sa pagka-teacher pag hindi ka naghahanda. Ibig sabihin, lahat po ng bagay na importante pinaghahandaan. Di ba? Wala pong bagay na gusto natin gawin na hindi tayo naka-ready. At ang isang bagay na hindi natin pinaghandaan, huwag ka na mag-expect na magiging excellent yung
outcome. Ang isang bagay na nagtatagumpay at ang isang bagay na nagiging magandang outcome ay yung bagay na pinaghahandaan mo talaga kapag iyong ginagawa. Amen po ba ron? At yung ating yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, hindi po tayo pwedeng pabanjing-banjing lang. Pa-relax-relax lang. Magtuturo ka, hindi mo man lang pinag-aralan yung lesson mo, tsaka ka magtuturo. Hindi po ganon. Di ba? Kung ikaw dito sa pagtuturo sa mundo, pinaghahandaan mo, how much more yung salita ng Diyos? Dapat mas paghandaan mo para yung salita ng Diyos na dadalhin mo, well-prepared ka, inihanda ka na ng Panginoon kasi nakita ng Panginoon, itong anak ko na to. Talagang gusto niya talagang magturo. Iba po kasi, dalawang bagay po kasi yan. Kapag ikaw ay nagturo, ginawa mo yung pinagagawa ng Panginoon, dalawang bagay yan. Pwedeng gawin mo yan na gusto mo lang magawa mo siya. Sabihin, para lang may makita, ang ginawa niya, di ba yung, ang tawag doon, meron ka lang may papakita, ginawa mo siya. Pero iba po kasi yung gusto mo siyang gawin, na para sa kapurihan ng Panginoon. Magkaiba po yung magiging bunga nun. Kasi yung ginawa mo lang, parang, ang tawag dito, hindi ka well prepared yan eh. Hindi ka tulad nung gusto mo talaga siyang gawin kasi gusto mo tumugon sa Panginoon. Gagawin mo yung lahat para magawa yung pinagagawa ng Panginoon. Okay, kung tayo ay mag-evaluate sa oras na ito, ano lang klaseng paghahanda o mga bagay na prepare natin sa sarili natin para tumugon doon sa pinagagawa ng Panginoon? Pinaghandaan ba natin talaga? O basta na lang natin siya ginagawa? Kasi alam niyo po mga kapatid, tayong mga Kristiyano, hindi pwedeng basta-basta lang natin siya ginagawa. Una ang kahandaan. Particularly, personally sa iyong sarili. Di ba? Bago ka gumawa, o bago mo gawin yung pinagagawa ng Panginoon, kailangan meron kang kahandaan. Para kasing sundalo. Para tayong sundalo. Amen. Ang sundalo, hindi siya pwede maging sundalo kung wala siya mga training, kung hindi siya well-prepared. Kailangan pagtulog ng alarm, ano gagawin ng sundalo? Ang bilis. Diba? Kasi ang bilis mag-set up ng kanyang mga gagamitin, mga isusuot, kasi nakatrain po siya doon. Okay? Araw-araw pinapractice po nila yun. At yung kanyang katawan ay nakahanda talaga sa mission na yun, na kanyang gagawin. Ganun din po sa atin. Na tayong mga mananampalataya, kung gusto natin magkaroon ng tinatawag na pagbabago. Hello? Gusto mo ba natin magkaroon ng pagbabago sa church? Yes. Okay. Gusto nyo bang baguhin yung mukha ng katabi nyo? Hindi nyo mababago. Ganda yan. Okay. So, gusto ba natin magkaroon ng pagbabago? Gusto ba natin lumago? Talaga po ba? Okay, gusto ba natin talagang lumago? Gusto ba natin dumami? Yes, sir. Parang wala na kayo. Gusto ba natin dumami? Okay, tatanungin kita. Ano yung magiging bahagi mo para doon sa pagdami ng mga tao o mga mananampalataya dito sa church? Meron ka pang bahagi o wala? Okay, ang tanong, mula ba nung ikaw ay naging Kristiyano, tumugon ka na ba ng buong kahusayan doon? Patay tayo dyan, di ba? Doon tayo magkakatalo. So, pag nag-evaluate tayo, makikita natin, ito yung pool. Di ba? Kasi ang problema kasi ng tao, ang daming pwedeng sisihin, di ba? So, pagdating sa gawain ng church, ituro mo yung iyong kamay sa iyong sarili. Sarili ko, ano ba yung ginawa mo? Ano ba yung bahaging ginawa mo para doon sa ine-expect mo na pagdami at paglago ng church? And actually, sa totoo lang, ang maraming tanong sa loob ng church, ang maraming expectation, ay yung mga tao walang ginagawa. So, yun yung mahirap. At yung mga tao may ginagawa naman, hindi na sila nagtatanong kasi alam nila sa sarili nila na ito yung pinagagawa ng Panginoon. So, sad to say, that's the problem of the church. Parang universal problem na yata ito eh. No? Na
Minsan sa loob ng church, naubos yung oras sa dami mga question, paninisi, sa ganito ganyan. Kasi alam niyo po, ang trabaho, pag ginagawa mo, hindi mo nakikita yung mga bagay o problema, nakikita mo yung task. Amen? Iba kasi nakikita mo yung problema, ibig sabihin nun, kaya kung madalas napapansin, wala ka kasi ginagawa. Hello? Pag may ginagawa ka, busy ka, at alam niyo po, pag may ginagawa tayo, may mangyayari po talaga. Amen? So kapag kumilos ka, ang bawat isa sa atin, sabihin mo na kumilos yung 10. 10 na lang po Kumilos yung 10 sa loob ng church. Talagang nagtrabaho, ginawa talaga yung pinagagawa ng Panginoon. Ano po ang mangyayari? Sabihin mo na makawin siya. Sabihin natin, 1 tao na lang sa 1 buwan. Parang napakadali na yun, no? 1 tao, 1 buwan. Kung 10 sila sa 1 buwan, ilan po yung mawiwin nila? 10 din. Ilan na sila? 20. Di ba? O, kwentahin mo sa 1 taon, meron di ba? Kung 10 lang yan, sa loob ng 1 taon, 12, tama ba? 12 months, no? O sa 10, ilan yun? 100? 120. Tama po ba? Imagine niyo yun Kinount lang po natin sa isa. Ibig sabihin, kung talagang tutugon tayo, may mangyayari. That's the fact, that's the reality. Pero kung wala kang gagawin, wala mangyayari. Dahil itong ating trabaho, ating gagawin, ito ay hindi simpleng trabaho, ito ay may kinalaman sa spiritual na labanan, digmaan, ang inaagaw natin, ang kinukuha natin mga tao para dalhin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat naintindihan natin, yung pagkatawag natin sa Panginoon, hindi tayo tinawag ng Panginoon para iligtas lang. Kung hindi ang pagkatawag natin sa Panginoon ay para tayo ay gamitin ng Panginoon. Particularly in these last days ng ating panahon. Okay. Sige po, kung kayo po ay may Biblia, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong tignan, basahin, yung talata na ating pong pag-aaralan sa aklat ng Pedro. Yan. Gagamitin ko po yung Tagalog version na aking Biblia. Unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 7 ang ating pong babasahin. Okay, sabi niya po rito, Unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 7. Mula kay Pedro, Apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Britanya. Kayo'y hinirang ng Diyos. Kayo'y hinirang ng Diyos Ama sa kanyang kaalaman sa mula't mula pa upang pabanalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kay Jesucristo at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan. Verse 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Verse 5, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Verse 7, last verse, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si
Yesu Kristo. Pinagpala po ng Diyos kanyang mga salita, tayo'y manandaling manalangin, Lord, sa aming pag-aaral, pagpalain mo po kami, ang kapangyarihan ng iyong salita ay aming maunawaan, sa tulong at gabay ng iyong pong banal na Espiritu na nasa aming kalagitnaan. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong umupo. So dito sa binasa natin, sa aklat ng Pedro, kinumusta niya yung mga mananampalataya sa iba't ibang dako. Ito po yung mga lugar na na-missionan po nila. Ibig sabihin, sa mga lugar na ito, nagpunta sila, nagturo sila ng salita ng Diyos. Yung mabuting balita, particularly, tandaan po natin, no? Yung pagsubo sa mga alagad, ang dala-dali na yung mabuting balita. Ito ay patungkol kay Kristo. Patungkol sa paghahari ng Diyos, patungkol sa pagliligtas ng Diyos, sa pagkakaloob niya ng kanyang anak na si Yesu Kristo, na namatay doon sa cross para at isang katauhan ay iligtas. So sa madaling salita, itong mga kausap niya rito ay mga nabahagina ng salita ng Diyos at nagpapatuloy sa pananampalataya. So binanggit niya yung mga natanggap, yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, at yung kanilang pananampalataya na ay iingatan ng Panginoon habang sila ay nabubuhay. So balit sabi niya, may sa inyong pamumuhay, sa inyong paglilingkod, sa inyong pananampalataya ay daraan sa ano daw po? Mga pagsubok. Okay. Parte po kasi ng buhay ng isang mananampalataya yung mga pagsubok na yan. Hindi tayo iniwas yan ng Diyos. Amen. Okay, parte ng buhay natin yan na challenges ng buhay natin. At ang sabi niya, pinakita niya rito yung kahalagahan ng ating pananampalataya. Ang ginto, sabi niya, di ba, ay pinapadaan sa apoy upang makita kung talagang dalisay. Ganyan din naman, sabi niya, ang inyong pananampalataya ay pinapadaan sa mga pagsubok upang makita kung talagang totoo, tapat. Okay. Ibig sabihin na yung totoong pananampalataya, tulad ng ginto, na the more na dinadara mo sa init, ay mas lalong tumitingkad ang kulay. Ang purifier po ng gold, mga kapatid, is fire. Niluluto yan sa apoy, at kapag yan ay niluto sa apoy, dinarang sa apoy, natunaw, makikita mo yung impurity humihiwalay. At makikita mo yung gold, makintab siya kasi bakit? Na-purify kasi siya. Okay, sabi niya, ganyan din naman ang inyong pananampalataya. So kung titignan natin, huwag ka lang magtaka kung sa buhay mo, may mga pagsubok na dumadaan, samantalang ikaw ay naglilingkod at sumasampalataya, gumagawa sa Panginoon. Parte po ng ating buhay yan. Amen. Huwag ka na mag-question na, Lord, bakit? Di ba? Yung bakit po na yan, hindi na natin dapat tinatanong. Dapat ang prayer natin, Lord, kapag meron tayong mga nararanasan, Lord, bigyan mo po ako ng lakas para ma-overcome ko to. Kasi gusto ko maipagpatuloy yung pinapagawa mo sa akin. So napakahalaga po nun. Ano po sa atin? So sa ating pag-aaral, tingnan po natin to, pinamagatan po natin to, the believer's life. Okay, sa Tagalog, ano po sa Tagalog, ang buhay ng mga mananampalataya o sumampalataya. Okay, so anong buhay ba meron tayo? Una nung tayo nakakilala sa Panginoon. Una, syempre, ang nangyari, yung tinatawag na pakikipag-isa kay Kristo. Ano po yun? Yung na-unite tayo kay Christ dahil doon sa kanyang pagkamatay. Kasi kalaban tayo dati ng Diyos. Pag sinabing kalaban, tayo ay mga sumuway, mga makasalanan, at mula doon sa ginawa ng Panginoon, nung tayo sumampalataya, okay, nagkaroon po tayo ng tinatawag na pagkaugnay sa Panginoon. Amen. Kaya nga yung sinasabi doon, di ba, sa talata ng Biblia na ang lahat po ng mga mananampalataya ay wala na yung dating pagkatao, di ba? Lahat ng nakipagkaisa kay Kristo ay isa lang bagong dinala. Ang sabi doon, wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. So maraming debate po na nangyayari po dyan. Actually, kasi inaano doon, ano ba yan, present, future, ganun yung mga question. Okay, actually, kung titignan mo yun,
I-simplify mo lang eh. Ano ho? Kung titignan mo yung perfection, na kay Christ po yun. As long as si Lord ay nasa buhay po natin, yung perfection po natin, ano ho, ay inaalis, binabago ng Panginoon. Ano ho, yung perfection po doon, yung light ni Christ na nasa buhay po natin. At ang kagandahan po doon, kasi pag naging Kristiyano ka, hindi ka naman perfect, tama po ba? Meron